Ayan na. Ay, sige, maganda ito. Nakuha kaagad natin ng PAGCOR. Si Sir Catalino Jun Alano Jr., PAGCOR Assistant Vice President, External Communications Department, makakausap natin. Sir Jun, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo, sir, sa RMN Manila, DZXL News 558. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Opo. Sir Jun, this is Aljo Bendijo again. Sir, ito na po ng utos ng Pangulong Marcos Jr. na iba na lahat ng POGO. Oho. At by the end of the year, dapat wala nang iwa-wind up na ang lahat ng mga activities or ang mga affairs ng mga legal na mga POGO at linisin na sa illegal na POGO Pilipinas. Paano po ang proseso po nito, sir? Yung magiging proseso o sistema upang ipatigil na po ang operasyon ng POGO hanggang sa katapusan ng taon? Ang una po nating gustong tutukan muna yung medyo mapagaan natin ang epekto nitong utos ng Pangulo sa mga mawawalan ng trabaho. So magkakaroon po tayo ng pagpupulong with the Department of Labor and Employment. Kasama na rin po siguro yung ating mga economic managers para pag-aralan kung paano po magkakaroon ng magandang transition habang unti-unting mawawala ang ating mga offshore gaming operators. Ano naman natin masasalo yung mga maapektuhang kababayan natin na mawawalan ng trabaho. Ilan ho sila, sir, sa inyong bilang na mga POGO workers na mga Pilipino ngayon? Ang huli po nating datos ay nasa 42,000 po. 42,000. Ilan pong mga... Ito po individuals, no? Tama ho na? Ilan pong... Individuals po ito. Okay. All over the Philippines. Saan ho itong mga POGO hubs, sir? Sa Luzon lang ba ito? Meron ba sa Visayas and Mindanao? Wala po tayong licenses outside of Luzon. Ang totoo po niyan, ang karamihan niyan ay nasa Metro Manila. Aha. And may mga pailan-ilan tayong sa Cavite, meron sa Laguna. But ang concentration po talaga niyan ay nasa Metro Manila. Ilan ho sila, sir? Mga legal na POGO. Ito pong mga licensees. Ang licenses po natin ngayon ay nasa 43 yan, plus meron tayong 20 na service providers. So yan lang po ang total niyan sa ngayon. Pero yun nga po, mas marami na po kasi ang mga Pilipinong employed nila. Kasi naghihigpit na nga po yung pagpasok ng mga foreigners. So ang kinukuha ng empleyado ng mga operators ay mga Pilipino na. At gusto po din nating lilinawin na hindi na lang po kasi mga Chinese ang nag-i-invest diyan sa offshore gaming natin. Meron po tayo may mga Singaporeans tayo, may Malaysians tayo, may mga Pilipino po na namumuhunan dito sa ating industriya. So out of 43, marami din ditong kumpanya nang galing po sa mga bansang yan? Yes. Opo. Nagmamanage hindi po yan todong lahat ay Chinese yung companies na yan. Hindi po ganun. Opo. Ano po sa loobin nila kung nakausap po ninyo sila dito po sa utos ng Pangulo? Hindi, siyempre po, hindi naman po siguro magiging masaya yan na mawalan ka ng negosyo. Parang ipinasara po yung negosyo mo, namuhunan ka, nag-invest ka dito at biglang sasabihin natin ay, teka, hinto na kayo, hindi na pwede. So, medyo hindi po naman siguro magiging matutuwa kahit sino na masara ang negosyo. Opo. Kasi ito kasi ang sabi ng Pangulo, kumikita naman ang POGO pero mas lumaki daw ang ating gastos sa kanila dahil po dito sa masamang impresyon at karahasang nangyayari dahil po dito sa illegal na operasyon ng POGO. Yun po talaga Opo. Ano pong masasabi niyo doon, Sir Jun? Iginagalang po natin ang desisyon ng Pangulo at malugod po nating tutuparin ang kanyang utos at yun nga po katulad ng nasabi natin, nagsisimula na po tayong pag-aralan kung paano medyo mabigyan naman ng safety net itong mga maapektuhan nating kababayan na mawawalan ng trabaho. Marami bang nag-apply pa rin, sir, sa mga oras na ito sana sa POGO? Tayong mga aplikante pa na under process, pero syempre nga po dahil sa nangyaring ito, may hinto na yan. At yan nga po ang isang baka masakit din dahil nag-deposito na po yan. May mga bond po kasi yan na binibigay inilalagak sa bangko, sa account ng PAGCOR para
magsisilbing bond nila yan para kung ano man ang mangyari, kung may ginagawa silang kalokohan, meron tayong pinanghahawakan na bond nila sa atin, security deposit nila sa atin yan. Gaano po kalaki talaga negosyo niyan, sir? Pag mag-apply ka, yung bond at application niyan, fee, estimate nyo lang. $100,000 po yung mga bond niyan. Nandiyan po yan, ang range niyan. Million. Oo. Plus, yun, ang kukuha kayo ng mga business permit, kukuha kayo ng, magre-renta kayo ng property, kung saan kayo mag-operate. Siyempre, may mga equipment kayong ipapasok dyan. Kukuha kayo ng business permit sa LGU, kukuha kayo ng letter of no objection. So, malaki po ang puhunan sa pagtatayo ng ganyang negosyo. Okay. So kakayanin naman po, no? Ilang buwan na lang po, hanggang Disyembre na lang sila dito sa Pilipinas. Lahat na ito, lalo na itong mga legal na mga licensees. Kaya naman po. Kaya naman po yan. Napatunayan po yan noong nangyari na, nung dati po, 298 yung mga licensees natin at saka service providers. Nagkaroon tayo ng transition na hinigpitan natin. So, nag-survive naman po yung industriya. So siguro naman po sa phase out natin sa dahan-dahang pag-aalis ng mga offshore gaming operators natin makakakita tayo ng paraan para matulungan yung mga maaapektuhan. Opo. Malaking makakaltas yan sa kikitain sana ng PAGCOR for social services. Pag nawala na po ang POGO, saan po tayo tututok ulit? Marami naman po tayong iba pang sources of revenue. Nandiyan po yung ating mga integrated resorts, yan po yung may mga hotel casino na mandated natin at binibigyan natin ng lisensya. Ang PAGCOR po ay meron din pong sariling mga land-based casinos na ino-operate natin. At meron pa rin po tayong maiiwan na mga online gaming na tinatawag natin. Online gaming operators natin na nagpo-provide ng mga games like bingo, ganyan, yung mga traditional at mga online na slot machines para ka rin naglalaro po sa casino pero online lang. So, legal ito, sir? Din. Legal po yan. Paano natin malalaman? Paano natin malalaman na legal ito? Marami hong ganun sa online. Marami pong illegal din. Marami po talagang illegal. At yan nga po yung ginagawa natin ng hakbang din ng PAGCOR na kaya nga po inire-report natin regularly sa DICT at saka sa iba pang ahensya natin na pag may na-monitor po kaming mga illegal sites na nag-o-offer ng online games na walang lisensya sa PAGCOR, inire-report na po agad natin yan para maputol at mapatay na agad yung mga ginagamit nilang websites at online portals. Okay. So, continuing po yung ganon, yung monitoring natin at yung coordination po sa ating law enforcement authority. Opo. Okay, balikan ko lang po yung mga kababayan po nating mawawalan ng trabaho. Tiyak naman pong magkakaroon sila ng trabaho. Kapag tuluyan na nawala ang POGO sa inyo pong pagkikipag-ugnayan sa DOLE at iba pang mga ahensya ng pamahalaan, Sir Jun? Hindi pa po kami nagkakaroon ng formal na pagpupulong kasi si Chairman Altenco po ay kasalukuyan ngayon ay nasa panibagong hearing na naman sa House of Representatives. So siguro po pagkatapos ng mga araw na ito ay magkakaroon na ng pagkakataong makipagpulong sa DOLE at sa ating mga kinatawan ng economic team para imapa na natin ito. Paano natin unti-unting mawawala ang operations ng offshore gaming at paano naman natin, saan naman natin ihahanap ng bagong trabaho yung mga maapektuhan. So magsisimula pa lang po yan sa mga pagpupulong sa mga darating na araw. Okay, maraming salamat po Ginoong Catalino Jun Alano Jr. PAGCOR AVP External Communications Department. Good morning po, sir. Thank you. Maraming salamat po.